Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating sa COMELEC ng mga naghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2016. Ang mga gustong kumandidato sa pagkapangulo, umabot na po sa halos 30. Iba't ibang personalidad, iba't ibang hangarin sa pagtakbo bilang senador, vice presidente at pangulo ng bansa. Mula sa Intramuros, Maynila, may ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Rafi, Connie, sa mga oras na ito ay nasa 8 na ang nadagdag na mga pangalan sa mga gustong tumakbo bilang susunod na presidente. Bandang alas 9 ng umaga kanina nang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy for Senator si late Representative Martin Romualdez. Sinamahan siya ni dating First Lady at Ilocos Norte Representative Imelda Romualdez Marcos. Bago si Romualdez, nakapaghain na rin ng COC for President naman ang 75 years old na si Alfredo Tindugan na divine government daw ang isusulong. Tinawag din daw ng Diyos ang voluntary missionary na si Romeo John Igonia kaya tumatakbo siya bilang presidente. Sumama naman ang loob ng farm owner na si Bertrand Winstanley nang magsasalita na siya sa stage ay kakaunti na lang ang media. Ang driver-operator na si Cornelio Sadsad Jr. umiwas naman sa media. Habang nagmamalaki namang idineklara ng teacher na si Marita Arilla ang pagtawag din daw sa kanya ng Diyos para maghain ng COC for President. Bago makapasok sa gate, may taga-COMELEC muna na nag-check sa mga dokumento ng mga gustong tumakbo. Kaya ang iba na kulang pa sa requirements hindi pinapayagan. Ang masahista na si Josephine Morillo, desidido kaya fill upan niya raw ang form. Pero wala pa raw siyang plataforma, saka na lang daw pag nanalo na siya. Ang naghain naman ng COC for Senator na si Victor Quijano, hindi agad pinapasok dahil naka-shorts at sandals lang. Laking gulat naman ang lahat nang magsalita na siya dahil English-speaking pala ito. Naka-shades naman si Rolando Merano nang mag-file ng COC para senador. Siya raw ang nakadiskubre ng better governance. Kung kahapon mga babae ang usherette, ngayon pulis na ang escort ng mga kandidato. Iniba na rin ang ayos ng upuan para mas maging maayos. Sasalain pa Rafi at Connie ng COMELEC yung listahan ng mga nagsusumite ng kanilang Certificate of Candidacy bago nila ilabas ang opisyal na listahan ng mga kandidato sa December 10. Sa ngayon ay nasa 30 na ang bilang ng mga gustong tumakbo bilang Pangulo, 4 naman ang gustong maging Vice Presidente at 20 ang gustong maging Senador. Rafi, Connie? Lia, napaka-colorful talaga, no? Yung mga naghahain ng kanilang mga certificates of candidacy dyan at siguro yung ibang mga viewers natin natatawa na rin dun sa mga nadidescribe mo, mga nagpa-file ng kanilang kandidatura. Pero para na rin sa kabatiran ng ating mga manonood, Lia, ano ba talaga yung hinihingi lamang ng konstitusyon pagdating sa mga tatakbo, at least sa pagkapangulo? Wala namang kailangang na-attain na educational attainment, hindi ba dapat lang ay Pilipino at marunong magbasa at magsulat? Yun lang, ganun lang kasimple, Lia. Yun na nga, Rafi, ang nakalagay lang kasing requirement doon ay dapat Filipino citizen ka, marunong kang magbasa at marunong kang magsulat. Kaya naman yung mga tumatakbo o naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy, talagang makikita natin from all walks of life. Meron yung mga hindi naman na masasabing hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yung iba hindi masyadong maayos yung kanilang mga naging trabaho, o yung iba nga ay wala talagang trabaho pero gusto pa rin sumubok para maging susunod na Pangulo. At para sa kanila, hindi katawa-tawa, Rafi, no, yung kanilang ginagawa dahil kung mai-interview mo ang bawat isa sa mga yan ay lumalabas na parang mga seryoso sila sa kanilang mga plano sa pagtakbo, Rafi. And of course, Lia, yung 10-year residency dapat nandun din. Meron bang mga galing ng ibang bansa na talagang gustong tumakbo sa pagkapangulo sa mga na-interview mo na? At ano yung mga sinasabi nila? Ba't natutulak sila na tumakbo at least yung pagkapangulo man lang, Lia? So far, Rafi, yung mga nag-file ng COC ngayong araw na ito, lahat naman yan ay Filipino citizen. Yung isa na ang apelido ay Winstanley. Tinanong ko siya kung Pilipino siya, sabi niya oo raw. Nung tinanong ko kung bakit gano'n ang kanyang apelido ay hindi na siya sumagot. Karamihan sa nag-file ngayong araw na ito, Rafi, iisa yung sagot. Kaya raw sila nag-file ng COC para maging susunod na Pangulo ay dahil sila daw ay tinawag ng Diyos, Rafi. At panghuli na lamang, Lia, yung mga inaasahan nating mga big names, ika nga, sa mga tatakbo sa pagkapangulo, ano mga araw ito magpa-file ng mga COC? I understand, may mga nagpa-file dyan, depende dun sa mga fungsoy nila at sa araw dahil maswerte yung mga araw, hindi ba, Lia? Yung mga binabanggit nila dyan, Lia?
So far, nang tinanong natin yung PIO ng COMELEC ay hindi pa sila nagbigay ng mga definite na dates para doon sa filing ng COC ng ilan sa mga inaasahan nating malalaking pangalan na tatakbo bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Meron na silang date actually nung pag-file daw ng Liberal Party pero hindi pa muna nila sinabi dahil hindi pa yata ito confirmed. Sa ngayong araw na ito, Rafi, ang inaasahan lamang na isa pang malaking pangalan ay si Senador Bongbong Marcos na magfa-file alauna ngayong hapon kasama ang kanyang ina, Rafi. Okay, maraming salamat. Lia Manyalak del Castillo.